Para how to manage stress in plants, number 1 po, yung mga tinatawag natin na heat tolerant and or heat resistant varieties. So kung ano po nyo, sasaliksikin nyo po, yung PhilRice po natin, yung Philippine Rice Research Institute, sa palay po to, no? May mga akma po na variety sa bawat rehiyon sa Pilipinas para nga ho na-address properly yung mga samot-saring stress na tumatama sa halaman. So meron din ho mga drought-resistant varieties. Ngayon, mga kabeji, ang suggestion ko po sa inyo, doon po sa mga technician po o ahente ng mga vegetable seeds natin, tanungin po natin tanungin po natin sila yung mga katangian po ng mga variety na binibili nyo. Kung heat tolerant po ba sila o heat resistant or drought resistant na varieties. Ngayon, hindi naman po natin sinabi na pagka gumamit ho kayo ng heat tolerant variety or drought resistant variety, hindi nyo na ho papatubigan o hindi nyo na papakainin. Hindi po. Ito po mga varieties na to ay mas may laban po dyan sa nating nararanasan na El Nino. Pero aalagaan pa rin po natin sila. Ganun po, no? So, piliin nyo lang po ito mga varieties na to para mas may laban po tayo sa ito nararamdaman natin na tag-init. Okay, next. Okay. How to manage stress in plants? Dapat po sa simula pa lang antimano, meron ho tayo magandang root system. Yan. No, bakit Pundasyon, po? no? Siyempre po, basic, alam naman po natin lahat to ay kung maganda po ang ating root system, mayabong, mahaba, mas makakahigo po sila ng tubig at yung pong nilagay natin na abono. Alright. Meron po akong isang matuturing ko na mentor, si Dr. Elaine Ingham sa Amerika po. Ang sabi po niya, ang maganda hong sorghum. So ang sorghum ho, parang kamag-anak po ng mais yan. Para masabi nyo raw ho na maganda ang pag-uugat ng sorghum o ng mais, at 30 days, dapat 12 inches na yung haba ng ugat. And at 60 days, dapat 24 inches na yung ugat. So, nakakamangha po yun. Napakahaba nun. Pero kung maganda ho talaga yung condition ng lupa ninyo, hindi ho yung imposibleng maabot. So, kailangan po ma-ensure natin ang massive development ng ating root system. So, yan po yung number 2 na ating gagawin para ma-manage ang heat stress. Okay, naputol. Meron pa akong isang... Ito, yung pangatlo pala. Ito, balikan na ho natin. Napakita ko na rin naman po. So, para ho ma-develop yung root system, ang ating pong kailangan na nutrient o abono ay yung mataas ang phosphorus. So, ang primary function po ng phosphorus ay development ng roots. So, meron ho tayo produkto na tinatawag na Duo-Phos na fertilizer. It has 22% phosphorus. So, kung gusto po ninyo na maganda ang development ng root system ng inyong pananim, palay, mais, gulay, 10 bags po yan per hectare, at ang pinakamaganda pong timing ay pasal, kasimula. Kung gusto nyo pong ihalo yan sa synthetic na abono, tulad ng urea, maaari nyo pong ihalo para isang trabaho na lang. So next, how to manage stress in plants? Katulad po na naging advice natin kanina, spray or foliar application of fertilizer. So bakit po foliar spray? Ito po yung isang teknolohiya na napakagandang nagawa sa pag-a-apply po ng abono. So bakit po spray? Kasi pag i-spray ho natin, ang tawag ho dyan ay direct inject o direct feeding. Kasi pag spray po natin, nakabukas ho yung stomata, pag tumama ho sa dahon, agaran po
agaran pong maa-absorb ng ano yan, ng halaman. Kasi kung ikukumpara nyo dun sa abono na nilagay sa lupa, kailangan pong mag-react siya sa tubig, kailangan siyang kainin ng mga mikrobyo bago siya maging pagkain ng halaman. So yung pong foliar application o yung foliar fertilizer, kung maihahambing po natin sa tao, ano ho yan, kumbaga, nakaswero po yung tao. Diba, pag wag naman po sana, no? Pero pag dinala kayo sa ospital, emergency, hindi naman ho kayo pakakainin ng burger no, para lumakas o painumin ng soft drinks. Hindi po. Sinusweruhan po tayo para agaran tayo makarecover. Alright? So again, ito, isahin mo ang atin ng benefits ng foliar application. Most efficient way to deliver nutrition. Pag sinabi ho natin na calcium, yung pong Gromor Calcium Boron Zinc ay may 12% calcium, 12% calcium po yung mapapakinabangan ng ating halaman. So to rapidly correct, kagaya po na naging advice natin kanina, ito mabilisan po nga ito dahil direct inject or direct feeding. So foliar apply para, ayun, mawala ho yung ma-relieve o maibaba ho natin yung stress na nararamdaman ng ating pananim para ma-boost yung yield, para ma-restart po, wag ho tumigil yung plant metabolism at ma-address po yung ganda ng ating bunga. So yan po, mga kadahilanan or mga benepisyo para ma-manage ang stress through foliar application or pag-spray po ng mga foliar fertilizer. So sa Sandrex po, ang pinakamagaling po natin na foliar fertilizer to manage yung heat stress, ito pong Gromor Biocozyme. So marami po tayo nitong mga suki sa Region 1. Lalong-lalo na po dyan sa La Union at sa Ilocos Sur. So yan yung pamimigay mo mamaya, Sir Buddy? Yes, sir. Oo, Sir Mike. Ito na. Pandiin na to dahil talagang napakainit eh. Parang pagkakalubas ka dito ngayon, Sir Mike, para malalapnos ka na rin eh. Okay, alright. Bakit ito Biocozyme? Pansinin po ninyo to, no? Yung algae extracts or seaweed extracts, may humic acid, tapos may mga micronutrients. Iisa-isahin po natin anong gagampanan po nila sa pag-manage ng heat stress. Yung algae extracts or seaweed extracts po, yung ating pong seaweed ay tinatawag natin na Ascophyllum nodosum. So, meron ho tayong seaweeds dito sa Pilipinas, yung kinakain natin kadalasan sa Visayas at sa Mindanao. Pero po itong Ascophyllum nodosum, ano po ito nasa Norway po ito, yung mga malalamig na lugar. So bakit po ito ang makakatulong sa atin? Dahil po itong seaweed extracts, naglalaman po yan ng mga plant hormones. Halimbawa po, meron siyang auxin, cytokinins, gibberellic acid, abscisic acid, and ethylene. Ito pong cytokinin, ito po yung tinatawag na rooting hormone. Ayan. Ngayon, pag may hormones na ho tayo, mabilis po yung response, hindi ho titigil yung metabolism ng ating halaman. Alright? Marami rin ho sa ating mga kabeji ang gumagamit ng humic acid. Kasi yung humic acid, tinatawag ho dito na booster, nag-i-improve din ho ng metabolism. So sama-sama, kombinasyon na ho yan. Plus, ito ho yung vitamins. Nung nasa Pure Foods pa ako, pag dumating po yung sisiw sa farm, day old chick, hindi ho yung pinapakain ng pigs. Pag dumating ho yung sisiw sa farm, pinapainom po yun ng electrolytes. Para isipin nyo naman ho, galing sa hatchery. Unang araw mo pa lang, nilagay ka sa chick box. Parang basaed sa natayuan. Bumibiyahe ka, nauuga ka. Tapos kaaalpasan ka gano'n. So mataas ang stress. To relieve stress, vitamins and or electrolytes. So, Gromor Biocozyme po. So, kombinasyon ng seaweed extracts, humic acid, and vitamins. So, yung pong ating Gromor Biocozyme,
250 grams lang po ito to 500 grams per hectare. So, pwede niyo po siyang spray at vegetative stage. Tama-tama. May nagtanong na agad sa'yo, Sir Buddy. Kayo na po bumasa. Si Ma'am Marisa, parang looks family to si Ma'am Marisa. Sir, mahal po SRP niya sa handyman. Ay. Okay, Ma'am Marisa, kasi po itong sa handyman kasi ay hindi po normal na channel natin eh. Doon po tayo, Ma'am Marisa, i-message ko siguro sila, si Ma'am Marisa. Tugigaraw daw. Oo, sa Tugi nga ito eh. Norte. I-chat ko na lang dito sa ating group sa for Cagayan Valley. Please contact Michael Miguel. Teka. Kasi yan, hindi ho yung ating normal na channel. Kaya medyo mahal ho talaga dyan sa Medyo mataas ho dyan. Lalo na ho yung mga nag-o-online pala. Yun po yung isang disadvantage natin. Dahil mainit ang panahon, gusto po ninyo wag na lumabas ng bahay, diniliver. Talaga Sir, ito lang kasagutan dyan. Oh. Sir, makulit po ako sa messenger mo. Sabi ko na sabi, parang familiar nga ako si Ma'am Ayun pala eh. So, pag-usapan niyo lang po yan sa inyong mga... Okay, sige. Ibang oras. Okay. Sige po, Ma'am Marisa, pagkatapos ng lecture natin. Okay, sagutin ko lang po itong katanungan ito, Sir Buddy, usapang gulay. Veggie. So, ano pong gulay maganda ngayong drought, So, sa totoo lang po, pag drought, kung kailangan, meron kang source of water. Kahit anong tanim pa yan, nasasabihin mo na drought tolerant, medyo mahihirapan po tayo dyan. Lalo na po sa gulay, meron po tayong sinasabi na kiniklaim, na tolerant daw sa drought. Yung sili, meron ding kamatis, kuminsan may talong pa, kuminsan meron pang sitaw. Kahit na po anong drought tolerant niya, kung talagang wala ka naman talagang source of water, problema pa rin yun. Kasi wala naman talagang drought tolerant eh. So, pwede po na medyo kulang yung tubig, pwede. Pero yung talagang halos zero na drought na talaga, mahirapan po tayo dyan. Kasi lalo na po kung sobrang init ng panahon, yung problema, lumalabas din po yung iba't ibang klaseng insekto. Mas nagiging active po siya. Ngayon, kung kayo lang may tanim doon, sa inyo po lahat pupunta yung mga insekto. Kaya problema rin ng dulot nun kung kayo lang may tanim ng ganun. So, hindi po totoo na sabihin natin drought tolerant. Hindi po tamang sabihin niya. Kailangan po, meron pa rin po kayo talagang source of water. Kasi po, kahit po anong halaman, kailangan po talaga meron tubig, tsaka yung source of nutrients niya. Yan. So, pag malis po ng medyo mahirap po yung sinasabing drought tolerant na variety. So, kung kulang naman po yung inyong medyo hindi po sapat talaga yung patubig ninyo, yun na lang pong mga short-term na crops ang tanim po ninyo. Siguro yung less than a month, meron na po kayong harvest. Or po ng mga kangkong, mga mustasa, yung mga dahon-dahon po na gulay. Yeah. Okay? Okay, Sir Buddy? Alright. Ganoon naman talaga yung consideration natin Whenever, hanggat maaari po, kung talagang magpa-farming po kayo, dapat talaga, basic po yun, o number one requirement po yung source of water. Alright, so bio-cosine po tayo. So, 250 grams lang po to 500 grams per hectare, vegetative stage po. Ngayon, pag nagawin na po tayo sa reproductive stage, so ito po, pwede natin pong gamitin ang Growmore liquid general purpose po. So, mga micronutrients po yan. 1 liter per hectare, 1 to 2 liters per hectare, reproductive stage.